Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong makikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ikatatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Magsitayo po tayo. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Amen. Mga kapatid, ngayon tayo ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya naman ating dinadalangin sa ating Panginoong Yesus na tayo ay samahan sa ating paglalakbay sa buhay, gayon din maipaalala sa bawat isa ang halaga ng buhay. Kaya naman mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawanan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa mga taong pinalulugdan niya.
Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan niyo ito. Si Jesus sa taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at ang mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat-mula pa, ay ibinako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya ay kasama ko, kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalang ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking luya. At ang katawan ko ay nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko ay di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong mga banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay, dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging haring tulad niya isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at nilulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi tinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahatuin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo lumululog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahatuin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aking maakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay, hindi ako matitilan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahatuin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinan. Pagkat di mo tutulutan, ang hal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahatuin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan.
Ang tulong mo'y magtutulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahanapin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang tinatanggi ang Diyos. Inahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At iyang tinawag ninyo siyang Ama, igalang niyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam niyo kung ano ang tinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng inyong inaya sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo hindi mga bagay na nasisira o naububos. Paris na ginto o bilang, kundi ang buhay ni Kristo ang inihain sa krus. Siya ang korderong walang bagit at katintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawa nito bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang si Lino. Pinihayag siya bago sumapit ang katapusan ng panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. O Jesus, aming hiling, kasulat tayo liwanagin, kami ngayon'y pag-alagin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo din iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano bang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang makatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kaya hangal ninyo,
Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magpatak ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waling magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, nila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala. At nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noong di tumitid sila at nagbalik sa Jerusalem, naratnan nila ang nagkakaipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa 3 linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At ano nga ba ang tinuturo sa atin ng mga pagbasa? Mga kapatid, sa mundo po natin ginagalawan ngayon, wala na pong libre. Meron pa bang libre sa LRT, MRT na dyaryo? Yun na lang po yata yung libre. No? Bayan. Lahat may presyo na. Sabi nga po sa kanta ni Jessie J, kung alam po ninyo yung kantang price tag, no? Sabi, seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Tila ang kalakaran ng mundo ngayon ay kung magkano ang mayroon ka, kano laman ang pitaka mo, ng bulsa mo, at magkano ang kaya mong bilhin sa meron ka. Kung kaunti lang ang pera mo, ay kaunti lang din ang kaya mong mabili. Parang sa paningin ng ibang tao, you're so poor. So poor. Ngayon, 3 linggo po ng muling pagkabuhay, mga kapatid, muli tayong pinapaalalahanan na walang kasimpantay o walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit po? Ipinapaalala rin sa atin ngayon kung gaano nga ba kalaki, no, ang halaga natin sa Diyos at ano ang pinangtubos niya sa atin o ano ba ang pinambili niya sa ating mga kasalanan upang tayo maligtas. Kung nagsisitaas na po ang mga presyo ng bilihin, gaano ba tayo mahalaga sa Diyos? Ano ba ang presyo natin sa Diyos? Una po, magandang tanungin, magkano ka ba sa mata ng Diyos? Tantamount to saying, ano bang halaga ko sa Diyos? Ano bang halaga ng bawat isa sa Diyos? Sa mundo po ng komersyo, habang nasisira at nagkakadiferensya ang isang produkto, ang nangyayari dito? Nadi-depreciate. Tama? Nawawala ng value. O kapag may mga bago nang lumalabas at luma na yung telepono mo, parang nadi-depreciate na pati ang bahay, ang kotse, no? Kapag second hand naman, syempre, mas mura. Pero sa mata ng Diyos, iba po ang kalakaran. Habang nasisira tayo dahil sa kasalanan, habang nagkakasala tayo, lalo niya gustong ipakita ang pagmamahal niya sa atin. Lalo niya tayo gustong tubusin mula sa ating mga pagkakasala. No? Naalala ko po tuloy yung isang Japanese art, no, na tinatawag na Kintsukuroi. Kintsukuroi. Ito po yung mga ceramic na medyo matatanda na. Kapag nabasa, hindi po nila yan tinatapon. Ano po yung ginagawa nila? No? Tinatry nilang buuin ulit, pero sa mga singit-singit at laman nito, ano yung nilalagay nila? Ginto. Ginto. Ibig sabihin, at pagkatapos nun, pag nabuo na siya, mas mahal na yung presyo niya. Mas
mahal na yung presyo niya. Parang ganun din sa mata ng Diyos. Pag tayo ay nasisira o nababasag dahil sa kasalanan, muli niya tayong binubuo. Mas pinatitibay niya tayo. At yung bintong ito ay yung kanyang pagpapatawad at awa na bumubuo sa bawat isa sa atin. No? Sabi nga po ni San Pedro sa kanyang sulat na sa bawat paggawa natin ng kasalanan, ang itinutubos sa inyo'y hindi mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng binto o pila, kundi ang buhay ni Kristo inihain sa krus. Buhay ng Diyos ang pinagtubos sa bawat isa sa atin. Kaya naman ang price tag pala natin ay hindi lamang 500 pesos kapalit ng isang boto. O ang price tag pala natin ay hindi libo-libong piso kapalit ng droga. Ang price tag pala natin ay hindi presyo ng alak o ng pagsusugal. Kung magkano ang tinataya mo sa iyong pagsusugal. Ang price tag pala natin ay ang buhay ng kaisa-isang anak ng Diyos. Ang buhay ni Jesus, ang ating Panginoon. Mahal pala tayo, no? We come to realize how precious we are in the eyes of God. Pangalawang tanong siguro at bilang tugon, magkano naman ang Diyos sa mga paningin natin? Gaano ba kahalaga ang Diyos sa paningin natin? Nakakalungkot man pong isipin na madalas ang gastos-gastos natin sa ibang bagay, pero pagdating sa Diyos, parang tinitipid natin siya. Parang tinitipid natin siya. Pinagkakagastosan natin yung mga bisyo natin, pero yung pamasahe mo papunta sa simbahan para magsimba sa linggo, no? Ay, wala na akong pamasahe, hindi na lang ako magsisimba. Ay, may magandang palabas ngayon. Mamaya na lang. Hanggang kakamamaya natin, hindi na tayo nakapagsimba. Nakalimutan na natin ang Diyos. Pinaglalaanan mo ng oras yung mga pinanonood mo sa TV. Pero yung isang oras na pagsisimba, minsan nga less than pa eh. Hindi natin mabigyan ng panahon. Tinitipid natin ang Diyos kasi baka iniisip natin na matatalo tayo o malulugi tayo kapag may ibinigay tayo sa Diyos. Kaya naman sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig po natin yung dalawang disipulo, no? Na malungkot na pauwi sa Emmaus. Nalulungkot sila, nagdadalamhati, kasi nga naman isinugal nila yung sarili nilang buhay at sumama sila, sumunod sila kay Jesus. Iniwan na nila ang lahat, ngunit parang natalo sila dahil namatay si Jesus at nawala pa ang kanyang bangkay. So parang sabi nila siguro, ano ba naman ito? Binigay ko na yung buong buhay ko sa iyo, Jesus, pero nasaan ka? Parang hindi naman totoo yung mga sinasabi mo. Pero hindi talaga sila binigo ni Jesus, mga kapatid. Dahil muling nabuhay si Jesus. Kapag nagbigay po tayo sa Diyos, mga kapatid, hindi tayo matatalo. Kahit kailan, sino man nagbigay at naglaan ng oras at ng sarili nila para sa Diyos, walang nalugi, walang natalo. Laging siksik, liglig at umaapaw ang biyaya ng Diyos. Marahil hindi mga material na bagay, bagkus ay abot-abot na espiritual na biyaya ang binibigay sa atin ng Diyos. Kaya siguro mga kapatid, ngayong linggong ito na ipinagdiriwang natin ang ikatlong linggo ng muling pagkabuhay ni Jesus, alalahanin natin ito sa ating mga panalangin. Hinahamon tayo na pahalagahan natin ang mga sarili dahil mahalaga tayo sa Diyos. Huwag po natin tipirin ng Diyos. Ibigay natin ang ating buong sarili sa Diyos. Huwag tayong mag-alala kung may matitira pa sa atin o wala dahil nauna nang nawalan ang Diyos. Sabi nga po ng isang magaling na manunulat, ang pinakasukatan ng tunay na pagbibigay ay hindi kung gaano kalaki yung binigay mo, kung hindi kung ano yung natira sa iyo. Kung ano yung natira sa iyo. Kung ganito ang disposisyon po natin palagi, mga kapatid, madadasal din natin kagaya ni Haring David sa ating unang pagbasa. Ang sabi niya, nakita ko na lagi nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya hindi ako matitigatin. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y nahihimlay na ng pag-asa. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, sa pagtanggap natin kay Kristo sa banal na Eucharistia, nawang maipaalala sa atin yung patuloy na pagdamay at pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa.
Ang Eukaristiyang ito ay pagpapaalala sa bawat isa kung gaano tayo kahalaga sa mata ng Diyos. Na siguro magandang sagutin ng bawat isa, gaano naman kahalaga ang Diyos para sa akin. Magsitayo po tayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa, yung langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak isang Maria Virgen. Pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, naglaho sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulog sa kanyang makapangyarihan sa lahat. Walang umulan, palito at bubog, sa nalabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan. Amen. 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 Taglay ang mga pusong pinag-aalam ng salita ng Diyos. Idulog natin ang ating tugon dito sa mga kahilingan para sa ating mga pangangailangan at ng sangkatauhan. Ang ating itutugon, samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa simbahan, kapag-ingat sa salita ng Diyos. Nawa tubigan niyang may daliwanan ito ng buong hinaw upang maliwanagan ang isipan ng mga tao at maganda ang kanilang mga puso para sa buhay nila ito. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa Santo Papa at ating Obispo, sa kanilang pagtuturo, nawa magabayan nila tayo sa ibayong pag-unawa sa katunayan ng maging pagkabuhay at sa kaakupan nito sa ating buhay. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa lahat ng magulang at guro, sa pagtulad nila kay Kristong muling na buhay, sila naway makapagpuntal sa mga puso ng ilang mga anak at mga tinuturuan ng kapayapaan, dala katakaran at pagkakabit. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa lahat ng nalulugmok sa mga pagkasipay at pagkabigo sa buhay, patagpuan nawa nila kay Kristong muling na buhay ang liwanag at akas ng buo na kailang dalawang disipulo ng Emmaus. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa ating lahat na nagdiriwang ng Eukaristiyang ito, nawa lubos nating magama ang presensya rito ng Kristong muling na buhay at maganyak tayong magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansalimitan. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon.
Panginoon, salamat sa iyong pagiging kasama namin naglalakbay sa buhay. Pawiin mo ang lahat naming araw-araw, lunasan ang aming mga karamdaman, hatian mo kami ng iyong tinapay ng buhay hanggang marating namin ang aming hantungan sa langit, kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagtungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Sinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang paghahari ng Mesiyas, ang maamong lupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahari ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay na sa krus, nalubig ang kamatayan.
Sa kanyang pagkabuhay na maguli, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayo. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hulay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa itararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at ingapin ang iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mong kami na luwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyon po ang lahat at ating nasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabatang pagkawasak ng kapaligirang pinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa kaligtaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Tulungan mo kami kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.